Exciting Game 6 tonight, o diba? Oo. Makatabla kaya ang rain or shine or matapos na kaya? Or may champion na tayo for this conference. Record! Dahil yung, di ba? Team Cone, nag-aabol ng 16 para malampasan niya si El Maestro. Pero will this be his first All-Filipino? Hindi, marami na siyang All-Filipino. Parang talking game. Oh, andyan po si Snow, Di ba, no? Ruben Castillo. Ayun. Hahabol. Kanina, lakas-lakas pa niya, Nakita ko dyan, Ikaw na daw. Okay, so marami tayong pag-uusapan. Meron pa tayong mga guests at syempre, makikipagkwentuhan tayo sa inyo. Yes. Mamaya. Kahit simulan na po natin. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-26 ng Pebrero, taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa tuwid na landas. Kaya samahan nyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Sa ngalan po ni Snow Badwa, mamaya makakasama po natin si Dennis Principe. Siyempre, sa amin, kayo ang nasusunod sa mga balita. Talalam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Sioson. At bago po ang Game 6 ng PBA Philippine Cup Championship sa pagitan ng Rain or Shine at Sunmig Super Coffee Mixers, ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy Boxer of the Decade, Manny Pacquiao. Impresibo sa kanyang unang sparring session sa Wildcard Gym sa General Santos City. Titulo ng PBA Philippine Cup. Aasintahi ng Sunmig Coffee Mixer sa Game 6 ng serye kontra Rain or Shine Elasto Painters ngayong gabi. American Power Forward Josh Dollard. Ipaparada ng Barako Bull Energy bilang import sa papasok ng PBA Commissioner's Cup. Mahigpit na kriteria, ipapatupad ng Asian Games Task Force para sa mga atletang ipapanakas sa Incheon ASEAN. Paul George-led Indiana Pacers. Napanatili ang kapit sa ibabaw ng NBA regular season standing. Headlines pa lamang, detalye naman nag-umusok na sports balita narito na. Sa boxing, muling namalas ang bilis ng kilos at footwork ni Manny Pacquiao sa kanyang unang sparring session sa sariling wildcard gym sa General Santos City. 4 na rounds na nakasalo ng Sarangani Fighting Pride sa simulated fight si undefeated light welterweight Lloyd Rhodes bilang bahagi ng kanyang preparasyon para sa rematch kontra WBO welterweight champion Timothy Bradley. Ang kabuang detalye ihatid ni Ms. Cristabel De Leon. Impresibo si Manny Pacquiao sa unang sparring session sa sariling wildcard gym sa General Santos City. Kahapon ay nakasalo ni Pacquiao sa loob ng 4 na rounds ng simulated fight si undefeated light welterweight Lloyd Rhodes. At bagamat Nobyembre pa nang huli siyang pumanhik ng ring, hindi pa rin nawala ang bilis ng kilos at footwork ni Pacman. Sa nasabing sparring, pilit na ginaya ni Rhodes ang galaw ng April 13 opponent ni Pacquiao na si Timothy Bradley. Okay naman, lalong matagal, lalong malakas. Stamina, walang problema. Mabilis na head movement, mahusay na counter-punching at receiving backpedaling moves ang ilan lamang sa makatangian ni Bradley na ginagaya ni Rhodes. Mabilis. Ganda din na yung sparring namin kasi may lakas, may bilis din. So, parang Bradley ang style talaga. At least, ginagawa namin, mas mabilis, malakas yung kalaban namin. Ginagawa namin, kami ang nag-aggressive kami. So, which is okay naman. Ganun talaga yung laro ni Bradley. So, maganda yung namin, sparring. Samantala, ibinalita naman ni trainer Freddie Roach na marami pa silang nakahilerang sparmates para kay Pacquiao kapag lumipat na ang kanilang training camp sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa professional basketball, sa ikalawang pagkakataon, muling tatangkain ng Sunmig Coffee Mixers na maisubi ang titulo ng PBA Philippine Cup ngayong gabi. Nabigo sa kanilang unang pagtatangka noong linggo, muling makakaharap ng Sunmig Coffee sa Game 6 ang championship opponent na Rain or Shine Elasto Painters na naghahangad naman na maisagad ang serye sa winner-take-all Game 7. Narito ang report ng aking kasamang si Dennis Principe. Makupo na kaya ng Sunmig Super Coffee Mixers ang PBA Philippine Cup title o ma-extend pa ng Rain or Shine ang championship match sa isang winner-take-all Game 7.
Ang sagot sa katanungan niyan ay malalaman mamaya sa Game 6 face-off at E-Painters. Ganap na lang sa 8 ng gabi sa Araneta Coliseum. Lamang ang San Mig 3-2 sa nasabing Best of 7 series na maka-score pa ng panalo ang Rain or Shine 81-74 sa Game 5 noong linggo. Target ng tropa ni Rain or Shine coach Yeng Gao na maging ikalawang kuponan sa kasaysayan ng PBA Finals na makabalik mula sa 3-1 deficit upang mapanalunan ang Corona. 99-1 na magawa ng Hinebra na bumalik buhat sa 3-1 disadvantage upang talunin ang Shell Turbochargers para sa first conference crown ng nasabing season. Upang makamit ito, isang simple ngunit mabigat na mensahe ang binitawan ni Giao sa kanyang mga players. Never show me that you are going to give up anything in this series, even if you're down 1-3. Pag pinakita nila sa akin yun, sabi ko, tatapusin ko yung career nila dito. So, kahit na siguro discouraged sila, kahit na masama ang pakiramdam nila, they just need to keep that to themselves. They will not and they cannot show it to the rest. Para naman kay San Mig superstar James Yap, kailangan lamang na panatilihin nila ang focus sa laro at paniwala sa isa't isa upang mapigilan nila ang E-Painters na gumawa ng historic comeback. Ito yung pinakamahirap na itong 5, 6, 7. Yan yung pinakamahirap sa championship kung paano mo i-close yung series, di ba? So, kailangan double effort talaga Kailangan namin focus nandoon. Kailangan sharp kami lagi. Sharp every ball possession, di ba? Sa kaugnay na ulat, kinampihan naman ng mayorya ng mga basketball fans ang San Mig Coffee Mixers sa Game 6 ng Finals kontra Rain or Shine nila sa Painters ngayong gabi. Ito'y kahit pa lumusap ng heartbreaking loss ang tropa ni Coach Tim Cone sa Game 5 noong linggo. May report si Ms. Carmela ang season ng Polytechnic University of the Philippines. Naniniwala ang mayorya ng mga PBA fans na kayang isara ng San Mig Coffee Mixers ang Best of 7 Championship Series kontra Rain or Shine na Last Painters ngayong gabi. Ito'y kahit pahawak ng Yeng Gao mentor team ang momentum sa bisa ng kanilang panalo sa noong linggo. San Mig mananalo ngayon, tapos ng game ngayon. Tapos na, wala ng game 7, hindi naabot. Hindi na siguro yan. San Mig na yan, makukuha na yan. Alam na mamaya, San Mig ang mananalo. Pero kung aabutin ng winner-take-all Game 7 ng serye, karamihan naman sa kanila ay kumatik sa Rain or Shine. Sa aking palagay, aabot po yan ng mga Game 7, kaya doon po magkakahirapan po. Mahirapan ng San Mig Coffee kasi siyempre tagilid na siya. Ay, Chip Chan, medyo napakagaling na tao. Samantala, ibinunyag naman ni PBA Media Bureau Chief Willie Marshall na sold out na ang lahat ng mga tickets para sa Game 6 ng Finals ngayong gabi. Mga 20,000 plus. So, ubos na ticket talaga, ubos na ticket Ubos na, wala na. Siguro SRO na lang at gallery ang Tiyak na mapupuno ng aksyon ng matchup ng San Mig Coffee at Rain or Shine sa Game 6, lalo pat galing sa magkaibang kumpanya ang dalawang koponan. Para sa PTV Sports, Carmela Sison, Polytechnic University of the Philippines. Nagpamalas ng impresibong performance sa team practice ng Baraka Bull Energy ang kanilang bagong import na si Joshua Dollard. May height na 6'7", sinasabing kayang laruin ni Dollard ang lahat ng pwesto sa loob ng court, particular na rito ang number 4 spot o power forward position. Narito ang report ni Ms. Mary Grace Salave ng Polytechnic University of the Philippines. 2 araw matapos na ililis ang unang import choice na si Dwayne Chisholm dahil sa contractual obligation sa isang Hungarian team, nakakuha agad ng bagong reinforcement para sa PBA Commissioner's Cup ang Baraka Bull Energy. Siya ay walang iba kundi si former Auburn University standout Joshua Dollard. Kahapon ay nasilip ng PTV Sports ang unang ensayo ni Dollard sa Baraka Bull at dito ay agad napakita siya ng impresibong perimeter shooting. Humanga rin ng mga teammates na 6'7" power forward sa kanyang magandang footwork at back-to-the-basket moves.
Ayon kay Dollard, isa siyang complete package, kaya't kaya niya laruin ang lahat ng pwesto mula 1 hanggang 5. Me, scoring, rebounding, whatever it takes to do, for the team to win. Defense, whatever it takes, from guarding a guard to guarding the big. I'm just here to help the team win. So whatever it takes to win, that's what I can do. At bagamat masasabing undersized siya para sa kanyang paboritong number 4 spot, ipinagmalaki naman ni Dollard na kaya niya makipagbanggaan sa ilalim, lalo pat idolo umano niya si fellow Auburn alumnus at NBA legend Charles Barkley. Even when I was in college, they kind of compared me to Charles Barkley. As himself, he played an undersized 4. The round amount of rebound at 6'5". He got had post moves, could score away from the basket, run the court, push the ball, play defense, do some of everything. So, you have a lot of people that's in the NBA that have the same height limit as me and bring so much to the game. Galing sa 6th place finish sa All-Filipino Conference, umaasa ang Barako Bull coaching staff na si Dollard ang magsisilbing susi para may pagpatuloy nila ang pagiging top dark horse team sa liga. Para sa PTV Sports, Mary Gay Salyave, Polytechnic University of the Philippines. Sa amateur basketball, ibinaling na ng Blackwater Sports ang atensyon sa pagdedepensa ng titulo sa PBA D-League Foundation Cup. Ito'y matapos ang kanilang masaklap na kampanya sa Aspirants Cup kung saan sila ng Big Chill Superchargers sa semifinals. Narito report ni Ms. Nicole Ramos. Matapos na mapatalsik sa semifinals ng PBA D-League Aspirants Cup, unti-unti nang nakakapag-move on ang reigning Foundation Cup champion Blackwater Sports Elite. Ayon kay Team Manager Johnson Martinez, talagang nag-apuhap ng tamang forma ang Blackwater Sports matapos na mawala ang dalawang crucial personalities ng koponan na sina Justin Chua at Rob Celis. Start January, nawala yung pakiramdam ko na yung maski na nawala sila Justin saka ni Robbie. Pero nung bago yung sa first ng elimination, naramdaman ko na pag wala si Justin na Robbie, hirap kami. Pero nung January, nakita mo, dire-diretso panalaw namin sa 5 winning streak. Sa panig naman ni team owner Giselle C, wala silang ibang dapat gawin ngayong off-season, kundi ang balangkasin ang bagong ruta na tatahakin ng koponan. We went to end the D-League campaign championship. Kasi magbabak-babak tayo, di ba? We made a very massive recruitment. Naniniwala rin si C na temporary setback lamang ang dinanas nila sa Aspirants Cup. Nakikita mo? Temporary lang. May konting problema lang sa mga players yung semis. Mapanatili ang titulo ng Foundation Cup ang tanging asam ngayon ng Blackwater Sports. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Balik naman tayo sa local sports scene sa football. Nagsisimula na ng Philippine Ascons ang ilang serye ng tune-up matches sa ilalim ng patnubay ni newly appointed coach Thomas Dooley. Una makakasagupa ng Philippine 11 ang host Harimau Malaysia sa 1 ng Marso bago nila makatapat ang Azerbaijan national team sa Marso 5 sa Dubai, UAE. Ilan sa mga national booters ay pinatawag ni Dooley para sa matchup kontra Malaysia ay sina Marwin Angeles, Misag Bahaduran, Jason De Jong, Juani Girado, O.J. Porteria, Patrick Reichelt, Ed Sacapano, Martin Stubble at ang magkapatid na Phil at James Younghusband. Pero sa laban kontra Azerbaijan, madaragdagan pa ng mga European-based booters ang lineup ng pambansang koponan. The team is leaving tomorrow morning for the friendly in Malaysia on March 1, that Saturday. And on March 2, the team will fly to Dubai to link with the European-based players who will be going to Dubai. Because most of the European-based players, Europe-based players, are going to Dubai and not going to Malaysia. Samantala, inangkin naman ng Team Ronin ang titulo ng Flag Football 7-man tournament sa Quezon City. Ito'y matapos sa walisin nila ang lahat ng mga karibal sa 2-day event, kabilang na rito ang championship opponent ng Flag Guard United. May report si Ms. Keisha Halili.
Pinagharian ng Team Ronin ang katatapos ng flag football 7-man competitions sa UP Diliman, Quezon City. Ito'y matapos na ilang paso nila ang Flag Guard United, 38-6 sa finals. Total dominance ang ipinamalas ng Ronin sa championship match, kung saan umalagwa sila ng 40-6 lead sa first half, bago nila blinangko ang kalaban sa second half. Well, we decided to keep everybody fresh. We got the right personnel together, and we just played as a team, and we had a great time. That's what this game is all about. Samantala, inihayag naman ni Philippine Flag Football Federation President Paul Le na pakay nila na makabuo ng malakas na national team na sasabak sa 4th Asian Beach Olympics sa buwan ng Nobyembre. We are competitive enough, we are strong enough, we can compete against Southeast Asian adversaries. No? Kalaban natin yan, makasama natin sa community. Lamang tayo, lagi tayo nagcha-champion. Sa ngayon ay isinusulong ng grupo nila na maisama ang flag football sa listahan ng mga demonstration sports na lalaroin sa mga collegiate leagues. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, mas mahigpit na kriteria ang ipapatupad ng POC at PSC para sa mga atletang bubuo sa Asian Games bound Team Philippines. Ito ay upang matiyak na makakaya natin makipagsabayan sa mga foreign counterparts sa 34 na sporting discipline na itatampok sa Incheon, ASEAN. Nagbabalik si Ms. Keisha Halili. Nasa 150 athletes lamang ang posibleng kumatawan sa Pilipinas sa Asian Games sa Incheon, South Korea sa Setyembre. Ayon kay Asian Games Task Force member Tom Carrasco, mahigpit na criteria ang kanilang ipapatupad upang makabuo ng lean and mean delegation para sa 17th ASEAN. We emphasize naintindihan ba nila ang criteria, ano ba plano nila, at if they submit this, na seryoso kami, na babalidate namin lahat ng submission nyo. So, next round of meeting, they should be able to submit the prospective list. Samantala, tiwala naman si Carrasco na mahihigitan ng Team Philippines ang naharbat na 3 golds, 4 silvers at 9 bronze medals sa nakalipas na edisyon ng Asian Games sa Guangzhou, China noong 2010. Kabilang sa mga sporting disciplines na inaasahan ni Carrasco na makakapag-uwi ng medalya ang mga national athletes ay ang basketball, boxing, golf, softball, taekwondo at wushu. We would like to see first the profile of the selected teams before we can make our own projection. But we want to. We hope that we can improve the 3 to 4 gold medals that we've been winning for the last 3 editions of the Asian Games. 36 na sporting disciplines ang itatampok sa 2014 Asian Games na opisyal na bubuksan sa Setyembre 19 at magwawakas sa Oktubre 4. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantalang itinanggi naman ng Philippine Olympic Committee o POC ang ulat na may hidwaan di umanong sila ng pamilya ni Olympian Michael Martinez. Sa katunayan, tiniyak ni POC Secretary General Steve Ontiveros na handa silang tumulong sa National Sports Association na nangangalaga kay Martinez. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Hindi totoo ang kumalat na ulat na hindi maganda ang relasyon ng pamilya ni Olympian figure skater Michael Martinez sa Philippine Olympic Committee o POC. Ito ang binigyan linaw ni POC Secretary General Steve Ontiveros na nagsabing na misquote lamang ang ina ni Martinez. Ayon kay Ontiveros, handang tumulong ang POC sa anumang rekomendasyon na ipaabot sa kanila ng Philippine Skating Union, ang National Sports Association na nangangalaga kay Martinez. There was I don't know, sabi naman nila sa kanya, she was misquoted or whatever. The POC can only help through, we have a tie-up with the Skating Union. Silang head ng skating, everything has to course through them, whatever we help. Noong linggo ng hapon ay mainit na sinalubong ng mga media at fans si Martinez sa kanyang pagbabalik sa bansa mula sa matagumpay na kampanya sa Winter Olympics sa Sochi, Russia, kung saan umabante siya sa men's figure skating competitions. Ang susunod na kompetisyon na lalahukan ng 17-year-old Muntinlupa City Pride ay ang World Juniors Figure Skating Championship sa Idarao sa Bulgaria simula sa Marso 10. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Matunog agad ang pangalan ni Michael Martinez. Oh, syempre naman.
Oo, at yung mga ganyan talagang dapat supportahan before pa lang. Oo naman. Pero meron naman daw ata na kung supporta. Hindi lang masyado na madaming nag-sponsor din sa kanya. Bukod sa POC, may SM, group of companies, and more. Yan. At marami pa tayong pag-uusapan, mga kaibigan, dahil syempre yung PBA Finals mamaya with Snow, no? Nakakarating na ba si paring Snow? Yeah. And yung ating mga guest para po sa ating iChat. iChat, yung guest. Yung guest. iChat. Sige. Yan. Sa aming wagbalik ng PTV Sports. Hi, I'm Katerina Rodriguez from De La Salle University's varsity women's track and field team. I also represent the Philippines in this season's Asia's Next Top Model season. Watch me on home court with Nicole Ramos this coming Thursday. Sports chat show ko to Every Tuesday and Thursday 9 to 10 sa DWBR 104.3. Ganun, nasa ko pa. By the way, mga kaibigan, balik tayo sa PTV Sports. Ito nga, Sports Chat segment. And sa mga mahilig pong tumakbo, hindi yung sa politika. Meron po tayong fun run this coming March 2 ba ito? March 2014, dyan po sa may UP Diliman. At kung anong maasahan natin dyan sa patakbo na yan, may makakasama po tayo from UP, no? Itong ating mga guest for today. Unahin muna natin to my far left. Siya po ang UP Corps of Cadets Rescue Unit Leader. Harap sa likod! Harap, Jerry Yao. Magandang hapon sa'yo, Jerry. Magandang hapon po. Sa March 2, which is this Sunday actually, sa UP Diliman, magkakaroon tayo ng fun run. Actually, may poster ako dito. Yeah, mamaya. Jerry, easy lang. Talagang si Jerry, platoon leader Nauuna si Jerry. Excited Standby lang, Jerry. Pakilala muna natin sa iyong kanan. Siya naman ang UP Corps of Cadets Training and Operations Officer, Fatima de la Cruz. Good afternoon sa'yo, Fatima. Good afternoon din. Alright. And ang ating UP Vanguard University Chapter Commander, Albert Carrion. Sir Albert, magandang hapon po. Okay. It's nice to be here in your program. Yeah. Okay. Jerry, fire! Ano yung dala mo dyan? Yun naman po pala Meron po tayong poster. Lapit mo lang yung mic mo, Jerry. Si Fatima na mag-ahawa. Yun nga, ulitin ko lang po. Sa March 2, which is, again, ngayong Sunday, magkakaroon tayo ng fun run. Ang pangalan ng fun run is Dash 2014. It is an annual run and 3 years na ito. Sa ating fun run, meron tayong 4 na events, which are the 2 mile, the 5K, and the 10K at 400 pesos each ang registration fee at body run at 700 pesos. Okay. Type ko yung t-shirt Pag ba ako tumakbo, meron yan. Meron. Mahalata, Jerry. Sige lang. Mahalata tayo. Baka sabihin, ano tawag ito? Yung inyong entry fee, right? Each entry fee na nasalihan mo, either of those, meron kang makuha ng t-shirt. Tama ba yan? Si Fatima, total, damit ang pag-uusapan. Well, tama ba yun, Fatima? Ayan po. So, kasama na po dun sa 400 pesos or kung body po kayo sa 700 pesos, yung singlet na ito. Itong mga suot po namin ngayon. Okay. So, that's already part of it. And then, if you finish sa top 50 po per category, top 50? You also get this green shirt over here na pang mga finishers po. Ayun. Matapos nyo siya ng mas mabilis, mas maganda. Mas maganda. Dalawang shirt po. Sulit na sulit yung 400 nyo. Kung tapusin natin tong segment ngayon. Hindi, Sir Albert, ano bang una ninyo sabi niya on its third year, itong Dash Fun Run, initially ba nung idea nyo or objective kung bakit kayo nag-stage ng ganitong klaseng event? Actually, this started in run in 2012 and then it became UP ROTC Dash 2013 and then now 2014. Nag-umpisa, we want to promote ROTC na kasi maraming misconception na yun about ROTC kesyo walang kwenteng yan, irrelevant yan. So we wanted to show them na ano bang meron sa ROTC. So ang ginagawa namin annually, meron kaming run and then after the run, meron kaming after-run activities. So meron kaming rappelling. We have a rappelling tower sa DMST, sa UP. Free yun pag nag-register kayo. Rappelling
rappelling, libre. Okay. And then rope traverse, meron kayong zip line, tuturuan kayo bumarel, meron kaming air rifle. On the day itself, after the run, may post-run activities kami. Okay. And then tuturuan din kayong paano weapons training, paano mag-assemble, disassemble ng rifles. And then, ang beneficiary nito, since starting last year, kasi we wanted to support yung disaster relief operation efforts ng UP ROTC DMST. So kami sa UP Vanguard, kami yung mga alumni o advanced ROTC graduates, we support the UP Corps of Cadets. Ito yung mga students, they are the cadet officers from UP ROTC who will want to help out. So recently, Fatima, can you share yung experience natin sa Typhoon Yolanda and the Tacloban students? Ayun, so recently po, relief operations I think that was already August last year po. And then, yun nga po, in coordination with the University Student Council sa UP Diliman po, nag-hold po kami ng relief operations sa DMST complex po. So, instead of having our regular training days, we already had we informed our cadets na magkakaroon po kami ng relief operations instead. So, lahat po ng mga nag-donate dun sa USC, tsaka sa complex na po namin mismo, tsaka sa UP Vanguards po, kami po yung nag-ayos noon. And then, hinatid din po namin sa iba't ibang mga sites yung mga relief operations, relief goods na binigay sa amin. And then, in addition to that, after po nung medyo okay na po yung mga relief ops namin, nagkaroon po kami ng pabudal fight po sa mga UP Tacloban students na nasa Diliman. Parang doon makakatapos ako. Ayun po. Budal fight. It's not just a budal fight, it's a sports fest for UP Tacloban students. And you failed to mention yung relief operations natin for Typhoon Yolanda victims. Yes, we are partnered with 3 medical and relief operations missions sa Leyte and Samar. Nag-partner kami with Dr. Butch Ong from 131st Coast Guard Auxiliary. So yung relief, sila nagbitbit. We called it Operation Oplan Mercy Trident kasi 3 mission siya na pumunta sa Leyte and then parts ng Samar. And then specifically, I remember Palompon. They helped rebuild the hospital there na damage. And nagmamahagi silang relief goods na inayos namin dito sa UP Diliman. Jerry, right now, yung sa relief operations, napakita mo yung DMST, ano pa rin yan? Kumbaga, merong specific na tutulungan yung makukuha rito sa dash natin. Sir? Yung DMST relief operations, right now, meron ba specific na tinututukan tayo na again? Bale po, kung ano lang yung kung ano yung pwede nating matulungan, syempre tutulungan. Subukan nating tulungan. Okay. Actually, ang long-term goal namin is to make UP DMST complex sa UP Diliman as a center for disaster relief operations. Alright. So yun ang long-term plan namin. So we are partnering with the UP Corps of Cadets, yung UP DMST complex and the UP Vanguard, yung mga alumni, na i-set up ito para in times na mayroong calamity uli, may ready mobilize po kami na relief operations efforts para sa kung ano mang disaster yung darating. So yun po yung magiging beneficiary ng project na to. Okay, masaya yan. And I assure you, sasali ako dyan for to get the privilege na yung t-shirt na yan. Trinabaho ko, hindi binigay sa akin ni Jerry. So Jerry, before we end, yung pag-invite mo sa ating mga viewers about itong ating project. Yan and yung pasalamat ka rin sa dapat pasalamatan. Like us on Facebook at facebook.com/uprotc-2014. Yun nga po, masaya siya, kaya nga fun run, di ba? Artistahin to si Jerry, no? Gandang lalaki. Fatima, ikaw naman, yung mga pasalamatan mo or gusto mong batiin? Ayun, binabati ko po yung mga fellow cadet officers at mga cadets namin sa UP Corps of Cadets, dyan sa UP Diliman po. Ayan. At saka, syempre po, yung mga alumni namin, the UP Vanguards po. So, to everyone watching, join us on March 2, 2014 at the UP DMSC Complex po, yung starting nito. So, sali po kayo sa Dash 2014. And the numbers to call, siguro. Ayan po. So, for more information po, ayan, para hindi po kayo mahirapan, you can just go to facebook.com/uprotc-2014 or you could contact Laika Milucena at 0933-61202 or our Dash hotline at 02505-4372. Okay, maraming salamat, Fatima. Albert? Sana supportan po natin itong UP ROTC Dash because it's for a good cause naman po and it's, sabi ko lang, pag sumali kayo rito, nakatulong ka na, mag-e-enjoy ka pa.
Okay, so yan, maraming salamat ng Albert Fatiba and Jerry. Mark the date, March 2, UP ROTC Dash. Isa pong fun run na gaganapin. Siyempre, dyan sa UP Diliman. More of our programs, sports, PTV Sports, after 2 Sports Chat. Sa amin pong pagbabalik. Malawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Yes, welcome Nicole. Hi guys! Hi Nicole! Hi Nicole! Namiss ko itong show natin ng last 2 days. Ano? Oh. Kasi we have to give way sa mas, siyempre, national interest. No? Pag gulita. Sa people power. Okay. So, bilis. Kasama natin sila sa ating kwentuhan. Yes, and all they have to do is follow us at facebook.com/PTV4Sports. They can also follow us at twitter.com/PTV4Sports, and they can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. Or text nyo kami, just type in radio space SR space name space message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile. 350 naman pag ikaw ay Smart Talk and Text at Sun subscriber. Yes, ayan. Padala nyo na ang mga messages nyo. Sali na kayo sa kwentuhan. Padala na. Yes. Okay, basa. Ngayon natin, text or ano? Let's check. Sino una? Yep. Sige, i-refresh Load. mo. 76. Oh, dami 76 ka. Oo nga. Facebook muna tayo. Facebook muna. Ito, si Mark Sindingin. Sir Snow at Dennis, ano yung pinost ni Ali Peak sa Twitter ngayon? Ngayon lang, magre-retire na daw siya. Magre-retire na si Ali. Talaga? Si Ali Peak? Bakit naman? Pwede pa yan si Ali Peak, malakas pa yan. Pero, saka yung build niya is good for... pag galing na sa kanya yan, baka ganun totoo na yun, no? Ali Peak, yeah. Pero are you sure that's the real Ali Peak who tweeted that? And what's the sudden, yung decision niya to so retire? Ito, Ali Peak. Okay. What's his age ba now? Do you know how old he is now? Ano yung sinabi niya? Oo nga, no? Nag-tweet nga? Hindi, yung mga kaibigan niya, nagbibigay na ng reaction. Thank you for being an inspiration. Wish you success. Nga, totoo. Joe. Si Joe, hindi si Joe. Ginaya lang. Oo nga, no? Mukhang, siguro, gawin natin ang story ito. Utusan natin si Snow ba, diba? Nasa Snow. Nakakatatlong araw na siya. Bago to, 2 linggo siya wala. Ang galing, no? Ali Peak. Ali Peak, that's big news. Baba na kasi. Nandiyan na ba siya? Dumating na ba? Nandiyan lang yun, sa tabi-tabi. Kanina lang kausap natin diba? Saya-saya niya kanina. Lakas-lakas pa Tawa nga ng tawa. Okay, next. Okay, so text messages naman tayo. From JM. Sabi ni JM, saan ba naglalaro si Jason Ballesteros? Jason Ballesteros? Oo. Last time na balitaan natin na nag-ensayo, pero wala pang contract sa Petron. Oo. Sa San Mig Beermen. Supposedly last week yung kanilang management tsaka coaching staff ay mag-meet. And alam mo, kailangan pa na ng big man no? So, siya yung na-consider. Pero hindi natin alam kung napapirma ba or not. But the last time na narinig nga po natin ay sa Petron. Nag-ensayo. Para nag-try out. Si Jason Ballesteros. Dating Gilas yan. So, baka Petron na. Sa inyo, ba? Sa Barako? Hindi ko nagpunta ron? Hindi ko nakita. Daming player ng Barako Oo, madami na silang player. Basa pa tayo ng text. This one is from Enric. Good PM, tanong ko lang kung may trade na po ba sa Alaska? Wala pa. Pero may mga nag-aalok-alok dyan, ang alam ko Kung sino yung kukunin. Naalala ko last week na Coach Luigi Trillo. Sabi nga, may mga, kasi kada merong mangyayaring hindi maganda kay Calvin Abueva. Parang madaming interested na kumuha sa kanya. Kasi nga, knowing yung Alaska, very particular with their image. That's so, true. pagka yung merong mga hindi maganda, usually sila, pag hindi maganda yung naririnig na with their players, yung balita natin, parang, sige, trade na yan, mga gano'n. Talaga? So, very strict sila in terms of character. Bubulong ko sa inyo. Alam mo ba, natandaan niyo si Cyrus Baguio? Di ba natin meron siya? Isa, di ba, headband? Si Cyrus, ang laki-laki ng headband niya yung balita ko, parang yung medyo sa taas na, ayoko niyan. Hindi gusto yun. So, pinatanggal. Ay, strict talaga. So, paano yun? Tapos yung sapatos, kailangan 4 lang yung kulay.
Apat lang ang kulay. May mga ganong requirement. Pero paano kung ganon? Like, if yung image mo is like that, and dun ka bumibenta as a player? Depende. Pero at least meron silang parang dapat kong sunod. So, badali ka rito. Ayan na, nandiyan na siya, guys. Oo. No makeup yan. No makeup, guys. Ayan, no makeup. Sabi ko, fresh. Natakot ang mga tao. Nagpunta ako Antipolo, tapos Brad, sakto, umalis ako dito 4 o'clock, di ba? 4 o'clock. Tapos 4. Ang bilis mo naman. Mag-start na kayo, andyan na ako sa harap. Mag-intro na kayo eh. Kumain na lang muna ako. Akala ko ba magda-diet ka na? Diba? May kalamansi. Okay. Kaya tinigsa sa akin kanina? Ay, yung kuya ni Bobby. Ano nangyari? Ito. Yung mauna. Si Eduardo Odulio. Bata pa, 49. Yung mga kakilala ho ni na Eduardo Odulio. Taga San Antonio. Nueva Ecija. Bayan natin. 49 years old. Ilan taon na? So, 49 years old. Ay, mas malapit ka dito, Brad. Yumao po siya noong February 21. Yung kanya pong mga labi ay nandiyan sa Senior Citizen Building, Aguinaldo Street, South Sembo, Makati City. Ang libing po sa March 1, 2014, 9 a.m. He is the brother of DJ Bobby Odulio, yung kasama natin sa Sports Radio. Bobby. Condolence. Tibayan mo na. Kasi kamamatay lang rin ng airmat niya. Oo nga, no? Siguro mga few months ago. Last year lang. Si Alipik, nadidinig ko kayo. Kanina nasa kotse. Mag-retire na daw siya. Tawagan natin si Ali. Sige, habang tinatawagan mo, batiin ko lang yung kaya sabing safe Yung Amethyst security guard, sina Raymond Percival and Ramil Gonzalez yan sa amin. Sa Seramonte. Mga sir. Siya, nag-village ka. Tapos sila naman, rolling hills? Rolling highways? Hoy, Maalipik. Hindi. Madidinig ko to, si Alipik. Ay, unattended na. Baka nasa abroad to. Retire na rin yung cellphone. Hindi, baka nasa abroad na to. Baka nasa abroad. Baka nagbabakasyon. Ang bilis naman. Hindi, yan supposedly last year, magre-retire na to, pinigilan lang Dahil kulang ng manpower yung token text. So, napilitan siya. Ngayon, sobra-sobra sila sa PhilAm. Di ba nasa reserve din siya? He has every right to retire. Binata pa yun, binata pa to. Bachelor pa to. He's about 39 years old, 40. 39. May 40 naman. Alam ko, magpo-40 na rin to Tapos yung girl... Nanonood araw-araw. Hindi, ito. Kuya Ruben, si Boy Bati. Happy birthday, Andrew De Leon. Boy Bati. Ruben. Okay, basa pa tayo ng mga messages. A message from Jason Rubio. Sir Snow, Dennis at gandang Nicole at Meg, Mishi, sana mabigyan ng playing time si James Forrester. Magaling naman siya sa PBA. Is this D-League? Yeah. Ngayong conference, may import naman at may trade po ba ang BGSM at bakit po walang PTV Sports ng Monday at Tuesday? Pakibati si Phoebe Joy Termulo Bernales. Thanks po. Ikaw mag-explain. Bakit wala? Sige, explain. We support the government. Si Binoy. Okay. Yeah. Ano? I'm sorry, nahulog pa ako. And how is your dad? My dad's good, syempre. Ikaw, how are you? So you told us that your dad... How's JP singing? Diba? Dapat YouTube mo yun. Marunong na? Binilimi ko yung audition niya sa mix Fun nga, 19 minutes yun. Congratulations on Friday, anniversary nila ni Kumaring. Happy anniversary. Tsaka birthday rin ni Telia. 21. Belated happy birthday. Parang... Okay, basta yung question nga niya, kung pwede daw gamitin na si James Forrester. May story ito So bad di ba? Si Forrester po kasi kapalitan niya sa pwesto si Mark Agiwa at si JJ Helterbrand. So, sa ngayon kasi parang ang dating sa Barangay Ginebra, it's experience over youth. Speaking of BGSM. Pero sabi niya, he'd rather wait for his time sa Ginebra than be traded to another team. Okay. So gusto niya talaga sa BGSM. Saan nga ba sila nagpa-practice? Tanong ni Verhel. Sa Xavier. Sa Xavier? Hindi na ba? Green Meadows. Balik na sila sa Green Meadows. Okay, Green Meadows. Kasi may conflict kasi yung sa tama-tama, may conflict yung Xavier. Kasi madalas may mga oras silang gusto nila mag-practice ginagamit. Hindi pwede. Ginagamit ng high school. Ayaw niya Xavier. Pangalan ni Xavier, Cerex no?
Ani. Nagbabasa o tumatawa agad si Meg, no? Okay, lagi mo kasing dala yun eh. Game. Basa na. Magbasa naman tayo ng mga tweets. This one, why can't PBA accept that San Mig has legions of fans too? Sige nga, ilabas nyo ang top 10 most watched games since 1988. I think it's not undeniable naman na malaki ang fan base ng San Mig. Malaki talaga ang fan base ng San Mig. Malaki. Second sila, di ba? Second. Hindi, may story kasi tayo kanina na sold out na lahat ng tickets. Tapos yung PBA nag-open na ng SRO. Standing room only. James Dean. Tapos, ang nangyari doon is natutuwa si Marshall kasi si Mr. Willie Marshall kasi kahit hindi Ginebra o yung mga popular teams aside from of course San Mig, sold out pa din. Sold out. Kasi malakas din yung demand sa side ng Rain or Shine eh. So, ang naging analysis doon was Rain or Shine parang ang dating Sun Cellular. The popular second most popular. Second mobile service provider. Kasi di ba normally Globe. Tapos second mo Sun. Di ba? O ikaw Smart. Tapos second mo Sun. Di ba? Ganun. Yung second team, second favorite team, yung Rain or Shine. Josel de Guzman ng Globe. Parego. Ay, si Josel pala, magpaparaffle po yung Globe sa 57.5 thousand followers ko. Ilan? Paparaffle. 57,500. I'm one of your followers. Bawat isa rin. Yeah. Pinapollow mo? 57,501 sana yun, Meg. Kung ikaw ay marunong mag-Twitter. Friendster para multiply pa nga ako. Okay, any update daw, Idol, sa Ginebra? Sabi ni Phil Sanity. Yun lang. Yung storya ni Snow Badwa kay James Forrester na he'll take his time and wait. Tapos yung ang lumabas doon is yung import nila, si Leon Rogers, personally pick daw ni Al Francis Chua, yung team manager. Tapos wala pa si Atomo kasi Juno Soler pa saan si Coach? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Pero mukhang hindi si muna ngayon. Si Juno nakapasok na uli, no? Nasa loob na uli ng Hindi kasi walang UAAP ngayon. Bench. Walang UAAP. Hindi, maski may UAAP. Usually nasa likod sila ng bench eh. Pero ngayon, nakapasok na sa loob ulit. Pwede yun. Okay. Basa pa tayo mga messages. Okay. From Johnner D. Biton, hi Sir Dennis, Miss Nicole at Miss Meg. Poging Snow, ask ko lang po kung bakit Shotokan? Lang halos ang mga Philippine team ng karate. Shotokan. Shotokan. Sa karate. Halos ang mga Philippine team. Sino mo pwede na tawagan? Si Sir Joey Romasanta. Bakit? Yung president ng Philippine Karate Do. Bakit? Nagtatanong about karate. Yeah, the Philippine team. Sige, tawagan ko. Okay, kasi na lang, yung si Raymond. Raymond Lee Reyes. Nagpunta si Nicole dun eh. Nag-cover yun, yung first na coverage. Yes, alone. First alone, alone. But her dad followed. So, not alone anymore. Not alone anymore. Okay. Sinundan. Bantay. Alam mo yung pati yung sa niya audition ito, pinag-usapan yun eh, yung tatay mo. Nandun yung dad ko. Ito pala yung nakalimutan ko na udot ako sa kwento mo sa tatay mo eh. Anyway, Kuya Raymond, live tayo sa TV Live tayo sa TV. Kuya Raymond, si Isdaw ito, bago ko number. Sino po? Si Isdaw ito, this is my VIP number. Pang VIP tulad mo, di ba? Hello, Isdaw. Oo nga. Live tayo sa TV, pre, kailan yung ask ko lang po, may nagtatanong kung bakit Shotokan lang ang halos Philippine team ng karate. Bakit daw Shotokan lang? Hindi. Actually, meron kaming WADO. Meron din kaming Shitorio na members. Pero kasi majority ng style na marami na nakasali Shotokan. So, hindi lang ito. Majority lang. Okay. Yan yung kunyari, yung Shotokan, di ba yun yung kunyari, yung bading? Di ba? Tapos, di ba, naging successful siya. Oy, Shotokan na! Di ba na? Na-Shotokan na, di ba? Ganon yan, di ba? Actually, Shotokan isa sa mga major style sa world karate. Pero ngayon kasi ang dami na nila. Ito kasi madalas nilalaro no? Ito yung pinaka-popular, no? Kumbaga, no? Ito sa mga popular actually, sir. Pero actually, may exclusive kasi yung Shitorio yun. Medyo marami na rin. Okay. So siguro nasolve na natin tanong ni Jonard Biton Ang Secretary General po ng Philippine Karate Do Federation. May mga may mga discover ba tayo mga parang Gretchen Malalad na bago?
May upcoming siguro, pero kailangan mag-prove nila nila yung sarili nila sa championship natin. Okay. Nung bang panahon na naglalaro pa si Gretchen Malala, andiyan ka na ba, Kuya Raymond? Ayun sir, nandun na rin ako. Actually, ano pa lang ako nun? Isang junior official pa lang ako that time. Kanina siya mga na-link nun, nung araw. Grabe naman. Showbiz talaga. Lumagretso na lang yata yan. Ano? Ayun naman sabi, parang kamag-anak ng hari yata yun. Kamag-anak ng hari. Okay. Salamat, Raymond, ha? Thank you, Raymond. Kuya Raymond, umaasim yung mukha nung katabi ko. Mabal na tao yan. Thank you, ha? Thank you, Kuya Raymond. Okay. Raymond Lee. Magkakaroon daw tayo ng bagong segment. Bakit ano? Showbiz Boy. With Snow Badwa. Paano tayo? Mga sponsor nyo. Si Shotokan. Shotokin kita. Sponsors. Okay, pasalamat na. Go ahead, Meg. Hi, thank you sa Bajau Seafront Restaurant, sa Puerto Princesa, Tita Arlene Mendoza, Street Couture, Mr. Rudy Yu ng Hookup Watches, TOP Restaurant, Sir Richard Bondad, Mr. Amis ng Amazing Playground, Sir Ducel Lucina ng Ever Bilena, St. Oaks Medical Center, Dean Grace Pharmacy, at saka Dr. MJ Tarsing Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, and My Jewelry Box. Putulin ko muna kayo. Okay, ano yan? Nanonood sa atin si Boss Lito Alvarez. Hello. Kaya napakagandang may bahay. Boss! Kumusta ka na? May Burger King tayo dyan. Wow, sarap. Burger King. Air 21. Di, Air 21. Doon yata magpapakover sa kabila. Hindi dito yung cycling. Hindi naman. Sige, again. Nicole, thank you, ma'am. Alright, we'd like to thank Mr. Giselle Lucy for our makeup from Ever Bilena. Thank you, Mr. Rudy Yu, for our hookup watches, which I'm wearing now. Yay. Love it. Thank you, Sir Mike, for our outfits from Street Couture. Thank you, Mr. Amis Tumong, for our amazing jackets from Amazing Playground. And also our shirts. Thank you so much. Who else? Yeah, thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister. Love you guys. Dennis? Ayan. Marcel de Guzman ng Globe Telecoms at kay Mr. Ronald Delatre ng LX Road Warriors and Epoch Kimpo ng Ateneo. Blue Eagles. Yeah. At Mr. Lito Alvarez, sir, I need to talk to you. Usap po tayo. At yun, my wife, Queenie, I love you. Kay Prince Zian, Prince Zoe, Mami Base. Gagaling na si Casey. Mami Dan. Bilis na daw. Casey ang rapsa. Ang tawag doon, mahilig kumain. Okay, salamat po sa Marabo Energy ko, Mr. Joshua, Mr. Joseph Chua, Pochua, Mr. J. Rano Street, Boss Rafi Casal, salamat po sa inyo, kay Ma'am Cherry. Sa Axel 360, Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Will Ross, Jacob Manapal, sa Arvin Roa. Sa Blackwater Sports, at saka sa Ever Bilena, Mr. Giselle Ducy, Kuya Mike Lim, at saka kay Boss Johnson Martinez, at saka kay Mr. Wilbert Lau. John Hernandez. Yan. Miguel. Yan. Robert Non. Yun. Okay. Salamat po sa Riley Tours and Travel. Ako po yung Nicole Snowbadwa. Dennis Princepe. Nicole Ramos. Meg Siozon. Antabayanin po ang News at 6. Isama sila Miss Catherine San Gabriel at Tony Marcos Torres at Ralph Mabina. Napakaganda po ni Cathy ngayon. Bagay naman po ang Kuya Verde. Sports Radio, kalas na tayo. Narito po ang mga tampok na balita sa News at 6.